Kahit nakapikit, kaya mong gawin ito. Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne. Ngayon nga pala ay gagawa ko ng Horenzo no Gomae. Sesame spinach kung tawagin. Ito nga rin pala ay kadalasang side dish ng mga Japanese. Ang kailangan lang natin ay spinach, shoyu, sesame oil, sugar, at sesame seeds. Una, hugasan muna natin maigi ang Horenzo or yung spinach. Di bale, hindi ko muna tinanggal yung pinakadulo nito. Ito nga pala ay natutunan ko sa isang Haponesa dahil sayang daw. Ngayon naman ay pakukuluan natin ito. Kung mapapansin nyo, ito munang dulo ang pinapakuluan ko. Saka ko inilagay itong buong Horenzo or spinach. Madali lang naman ito lumambot. At nung okay na nga ay tinanggal ko na nga pala sila dito. At sumunod naman ay hinugasan ko ito ng malamig na tubig. Ngayon naman ay pigain natin para matanggal yung tubig niya. At saka ko hiniwa ng pagganito. Syempre tanggalin natin yung pinakadulo. Ngayon naman ay lagyan na natin ng pampalasa. Una, sa malinis na bowl, naglagay ako ng 3 tablespoon ng shoyu, 1 tablespoon of sugar, pero kung gusto niyo pa ng medyo matamis pa, pwede niyo po uling dagdagan. At kung meron kayong brown sugar, mas maganda kung yun ang gamitin niyo. Haluin natin maigi para matunaw yung sugar niya. At saka ko isinunod itong sesame oil. Kaunti lang naman yung nilagay ko, pero depende pa rin sa inyo kung dadamihan nyo. At nung okay na nga ang ating dressing, ilagay na natin ito sa spinach. May natira pa sa idin natin, sayang. At haluin natin maigi. Ilagay na rin natin ang sesame seeds. Di bali durog itong binili ko. Pero mas maganda daw kung buo ang sesame seeds at ikaw ang mismo magdudurog nito. Mas masarap daw at yung aroma ng sesame ay amoy na amoy daw. At ito na nga ang ating Horenzo no Gomae. Ilagay na natin sa container. At tamang-tama, pwede rin natin itong isama sa ubento ni Daddy bukas. Tara, kain po! Itadakimasu! Napakarami nating gustong gawin, pangarap at hinihiling sa buhay natin. Pero may ugali tayong pagka-laziness o katamaran. Kapag tinamad, tamad ka talaga. Yung ayaw mong gumalaw o kumilos at meron ding tinatawag na procrastination na ang ibig sabihin pinopostpone o dinedelay ang gagawin natin. Gets mo ba? Halimbawa na lang, meron kang project sa school. Imbis na gawin, nanood ka ng Netflix. Kumbaga, hindi ka naman tinatamad. Pero sinipag kang manood ng Netflix. Yung isang bagay na ipinagpalit na dapat ginawa pero pinalipas at pinagpalit sa ibang bagay na hindi epektibo. Kumbaga, ang laziness is failure to do something. Yung bang may abilidad kang magtrabaho pero ayaw mo magtrabaho. Pero alin man dyan sa dalawa ang itawag mo, laziness man o procrastination man, both of them robs you of opportunity to succeed. Ninanakawan mo ang sarili mo na possible ka dapat na magtagumpay because laziness is thief of time. Ninanakaw ang oras natin. Minsan ayaw pa nating aminin. Mapakristano man katulad ko o hindi. Sabi nga, that is bad strategy. At namimiss natin ang lahat ng blessing na dapat sa atin. Sabi nga sa nabasa ko, tingnan daw natin ang mga langgam. Matatalino sila. At kahit walang nag-guide, sa kanila ay kumikilos pa rin. Nag-iimbak sila ng mga pagkain kahit kaunti lang ang tulog nila ay kumikilos pa rin sila. Alam naman natin ang mga langgam ay napakasipag. Kaya kung pakiramdam mo'y tinatamad ka, tingnan mo lang yung mga langgam. Yun lang po, salamat!